So thank you sa mga staff, ayan, sa mga leaders, brokers, and leaders, ayan, ulit-ulit. So yun, yung isi-share ko ngayon, ano siya, sikreto. Gusto nyo bang malaman yung sikreto para maging top seller? Sikreto to, sikreto. Pero hindi sikreto. Sikreto na hindi sikreto. So ito yung yung parang best strategy, ito yung sinabi ni Broker Richard. Yung nasa ko rin, hindi ko alam bakit parang pares kami ni Broker. Hindi naman kami nag-uusap, pero may best strategy is consistency. Ayan, consistency. Kasi may times talaga na may walang benta, 'di ba? Kahit sales director, ako nga sales director ako, nawawalan ako ng sale, 'di ba? Pero hindi kasi natin kontrolado yung yung sale. 'Di ba? Hindi naman natin alam kung magre-reserve yung kausap natin Pero kung consistent tayo, for sure merong result, So yan. So marami ding challenges and failures. So yan, meron akong tatlong three things. Ayan, three things lang. Train your mind and body. Pares na naman body. Yung sa health, 'di ba? Yung sa mind, ito yung secret, yung sabi ko nga secret, is yung pag-attend. Yan, yung sinasabi kong sekreto na hindi sekreto. Yung pag-show up. Yun lang talaga. Show up sa mga dito. Tapos kami nga yung mga sit dyan, tsaka ASP na gusto rin maging top seller. Ito na yung talaga yung sekreto na hindi sekreto. Umattend lang kayo ng ganitong event. Tsaka any event ni Yesland, mapa-online man yan or face-to-face. Wag na wag kayong mawawala. Yan na yung sekreto na hindi sekreto. Yan na talaga yon. Wag na wag kayong mawawala. Okay? And yung sa sa body. Ayan, dapat nga healthy. Dapat meron tayong habit na na tawag dito pag-exercise. Kasi mahirap, tingnan niyo lalabas tayo para mag-tripping. Mahina yung katawan natin. Kailangan healthy tayo, 'di ba? Kasi ginagawa natin tumulong Talagang may kumbaga, may pagkilos na ginagawa yung katawan natin. So, dapat healthy tayo. So, yan, yung mind, yun yung yung pag-attend sa Yesland. And yung body, yung pagiging healthy natin. And, second is consistency. Okay, sino familiar dito sa sa autopilot? 'Di ba? Alam niyo ba yung autopilot? Yung autopilot, 'di ba? Pag kinlik mo na 'yon, na 'yon kahit wag mo nang hawakan, autopilot na 'yon. Yung consistency, yung parang kumbaga, habit mo na kahit di mo na isipin. 'Di ba? Sino ba dito yung parang umaga pa lang, ay, yung client ko, ito yung gagawin ko bukas, nakalatag na yung mga gagawin nyo. Ayan, magkaroon tayo ng ganyan na autopilot. Ibig ko sabihin, i-prepare na natin lahat. Tapos, gawin natin siyang habit. Pag naging habit natin yun, kahit medyo syempre, hindi naman lagi tayong masigla, 'di ba? Malakas, tawag dito? Tawag dito, ano ba yun? Nabla ako. Basta yung dito basta uplift yung natin, yung everyday na ginagawa natin, di ba? Pero sinasabi ko, pag nag-autopilot tayo, kahit nanghihina tayo, ginagawa pa rin siya natin, di ba? So meron tayong consistency na tinatawag. And last is yung focus. Ayan, focus. Parang set tayo ng daily goals. Kasi ako talagang aminado ako, may times talaga na nanghihina ako, tsaka tawag dito, may araw na wala akong focus, yung parang ayokong tumayo, ayokong mag-tripping. Talagang may times na ganyan Tapos parang bibili na to, ba't parang ayoko ibigay lahat. May mga times talaga na ganyan. Pero talagang ang ginagawa ko lang, syempre, magpe-pray ako, tapos ginagawa ko lang yung best ko everyday. Na, na tawag dito, matulungan ko kung sino man yung nag-i-inquire. Ayan. Tapos, last is yung focus nga. Ito, focus. Alam mo naman natin gaano kalaga yung focus. Yun nga, sino ba umattend dito ng YLR Sync, di ba? Sinabi doon, focus. Talagang focus. Focus sa pag-attend ng trainings, focus project, focus sa goals, focus ma-hit yung target, yung mga target natin dyan, self-improvement, focus sa health and sa relationship, and especially focus sa prayer. Ayan.
unahin natin si Lord sa pagising natin sa umaga, unahan lang natin siya, tapos gawin natin yung best natin every day, tapos isurrender natin kay Lord. Huwag natin pilitin, huwag natin, kumbaga parang pinagpersa natin yung sarili natin. Huwag ganon, ibigay lang natin yung best natin, tapos surrender natin. And, let go and let God. Perfect ang timing ni Lord and plan niya ang best. Ayan, thank you! My name is Julian Veloso from Team Berlin under direct supervision po ni Broker Ishil Broselango and of course, Broker Richard Bautista and ang aming sales manager, SM Elizabeth Nuno. Grabe, nakakabot. Ayan, so yung tanong po sa akin is, what best strategy do you consistently do to exceed your sales target? So, bali yung sales ko po this month is 6 units. So, short story po, I was once a dreamer like everyone. Also a part-timer po dito sa Yesland. Akala ko dati, mahirap mapasama sa mga top sellers. Mahirap talaga siya, guys. But, di ba, sobrang sisipag nila, sobrang husay, mapapawaw ka talaga. But eventually, along the way, doon pala natin ma-realize na kaya din pala natin makipagsabayan sa kanila. Sabi nga sa libro ni James Clear, yung Atomic Habit, be 1% better every day. Kasi can you imagine, if we will become 1% better every day, after a year or months, madaming pwedeng magbago sa atin. Madaming pwedeng mag-improve, and at the same time, we can learn a lot. Yung dating akala natin di natin kayang gawin, nagagawa na natin ngayon. Yung dating 1 unit per month, kaya natin gawing 2, 3, 4, 6 pa nga eh. We all have our own techniques or strategy para makakuha ng sales, but here are some of mine that I will share with you guys. Number 1 is never stop exploring. Try something new, try something different, try to go out in your comfort zone. I start exploring Canva, yung editing apps. Along the way, while I'm using this app, parang feeling ko, na-enjoy ko na siya. Parang kasi ang sarap sa eyes every time you post on your social media accounts, madami kang nakita reactions and comments na ang ganda naman dyan, what if bumili ako ng bahay dyan, what if ako yung nakatira dyan. So, I realized na nakakadagdag pogi points pala yung mga in-upload nating pictures sa social media. So, I used my imagination to edit some visuals and then uploaded it sa social media accounts ko. Somehow, some of my clients nag-reserve na agad kahit walang tripping. So, yung sa 6 units ko po, 4 doon walang tripping. Mostly online reservation lang po lahat. Nasa work po ako talaga lahat. So, ayun. To sum it up, na-maximize po natin yung virtual selling. Nakatipid na tayo sa tripping, sa pamasahe, and of course, nakasave pa tayo ng time and effort. So, maximize lang po talaga natin yung mga social medias natin. Number 2 is push beyond client hesitancy. Sabi po dito, persistency can be an important aspect on nurturing a lead and may help you combat any of the client's initial hesitancy or yung pag-aalangan. Kung kukuha na ba sila ngayon ng bahay or wag muna. Because if our prospect client is not yet interested currently, let them be. Wag po natin silang i-hard sell. Baka kasi maybe their budget is not yet ready or else pinag-iisipan pa po nila. Patience is a virtue, ika nga. At ang golden rule, hanggat hindi ka binablock, huwag titigil sa pag-follow up. Kidding aside, pero somehow totoo naman po siya. Kasi yung isa ko pong client, parang it takes 3 months bago ko po siya napareserve. So, patience is a virtue, ika nga. So, kumustahin lang po natin sila every now and then para malaman nila na binavalue natin sila. So, yung 6 units ko po is mostly marketplace and KKK po talaga siya. Last one is never stop believing. Always believe in yourself. Kasi nothing is impossible when we believe in ourselves. And of course, trust God that He can do anything. Di ba nga po sabi nila, Broker Armad, Broker Nikki, let go, act, and let God. Along the process, dun po natin ma-realize na buti lang pala naniwala ako sa kakayahan ko. Buti lang pala nagtiwala ako kay Lord. Above all that, surrender all our worries to God. He knows all our struggles. Paano maghanap ng client? Paano ma-reject? Paano mag-ghost ng client?
Dati akala ko sa love lang may heartbreak, pati din pala sa work, no? Yung time and effort, binigay mo na lahat, pero sa huli, sa iba pa din kumuha. Sakit, no? Pero yung lesson learned dito is, you never give up on your dreams. Konting breakdown, tapos laban ulit. Kapag napanghihinaan na po tayo ng loob and feeling natin hindi tayo para sa real estate, just go back to your biggest why. Kung bakit at saan tayo nagsimula. Malayo pa, pero malayo na. Kasi that's life eh. We all have different seasons sa pag-bloom. May season na matumal, may season na umapaw yung blessings. We just have to remember always na everything's happened for a reason. Kasi kung para sa'yo daw, kung sa'yo yung ibibigay. Sabi nga sa Bible, sa Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. So yun lamang po. Thank you. Good afternoon po sa lahat. Today, I'm gonna share my August sales and how I made it. Ayan, so una po sa lahat, isi-share ko po yung nabenta ko po nung una is yung Vista Rosa Shop House. Ayan, and then yung pangalawa kong benta is The Park at Lipa. Pangatlo po is Linville Malvar, and then yung pang-apat po is The Park at Lipa. Net total sales of 10.94 million. Ayan. So, sa tatlo pong benta ko, sa tatlo po doon, online transaction lang po yun lahat, yung tatlo. Hindi ko pa po sila nami-meet, nag-reserve lang sila online. So, ginawa lang namin po yung reservations online. So, after pa ng ilang araw, saka lang sila nag-request ng tripping. So, ayun. So, paano ko po yung ginawa? I-share ko po sa inyo, for me, trust is important. Kasi, why? If your client trusts you, magiging smooth yung conversation nyo. And it will lead to successful transactions. Kahit hindi pa kayo nagkikita, possible po talaga yon. So, paano ko naman nakuha yung trust ng client? So, tatlo po yung i-share ko sa inyo kung paano ko kinuha yung trust ng client. So, number one is, be friendly. The goal is to makipagkaibigan muna tayo sa client natin, no? Let them feel na hindi natin sila binibentahan. Don't push to sell. Kailangan matuto tayong listen and understand our clients' needs, and then tulungan natin sila na masolve yung kanilang problema kasi ang problema nila gusto nilang magkabahay. So, yun po yung number one is be friendly. So, number two, yan. So, number two ko po is be an expert. Ayan. So, kailangan expert tayo sa isang project. Expert tayo sa ginagawa natin. Expert tayo sa questions ng client. Dapat masagot natin yung mga questions ng client. Pag expert tayo sa ginagawa natin at sa pagsagot natin sa client, unti-unti nakukuha natin yung trust nila. At kapag expert tayo, mag-guide natin sila sa buying process, which is gustong-gusto natin, yung buying process na yon. Kasi expert tayo dun sa ginagawa natin. And then the last na i-share ko po is, ang ikli lang nito. So number 3 is, be credible. So ano ba yung credible? Kailangan mapagkakatiwalaan ka. So paano ka ba mapagkakatiwalaan? So ang i-share ko po, sinishare ko lang po sa client ko yung FB account ko. Kasi bakit? Kasi yung FB account ko, meron dong proven na nagbebenta ako ng bahay dun sa FB account ko. And then sa FB account ko rin po, meron din po dun proven na meron akong mga successful and happy clients pag tinignan ng client yung aking FB. And then the last, meron akong nasa credible company ako, which is yung Yesland. So, sinishare ko po yung mga post ni Yesland kasi pag nakita nila, wow, Yesland. So, talagang mapagkakatiwalaan. So, yun po yung tatlo ko pong ginagawa is be friendly, be an expert, and be credible. Yun po yung tatlo kong ma-share sa inyo. At salamat po! Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Ariel Sario. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako. Unang-una sa Diyos po. Maraming salamat po sa Diyos sa biyayang ibinigay niya sa amin. Sa mga pag-iingat sa araw-araw na paglabas namin, sa trippings, syempre sa wisdom na ibinibigay ng Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. Syempre, nagpapasalamat din po ako sa Weiler staff na di ba, walang ganitong recognition kung hindi nila naiisip kung paano gawin yung
yung ganito. Kaya thank you po sa inyo. Kay Broker Nicky, Broker Richard, na laging andyan dyan para i-guide tayong lahat. Maraming salamat, Broker Nicky, Broker Richard, even though wala na yata sila. Broker Charlie, kung nanonood ka, maraming salamat doon sa maraming salamat doon sa mga trainings na itinuro mo sa akin. Ay kahit hindi tayo nagkikita ngayon, lagi kong ikinikater yon. Lagi yun nasa isip ko kung paano ko gagawin yung business. Maraming salamat po. Meron po akong isi-share. Ay, nga po pala, yung benta ko po, iisa lang. Galing lang po siya lahat sa Birka Realty. Yun po kasi yung focus ko. Meron pong sync nung nakarang Wednesday. SM Papa Jel, hello. Thank you. Tama po yun. Pagka meron kang focus, madali lang po talagang paano ba ito? Basta yun na yun. Magiging madali lang yung sales pagka meron kang focus. Ako naman po, focus ako, hindi dahil sa para maging madali lang yung sales. Kasi focus po ako dun sa isa, mapapansin nyo, kasi hindi pa po ako magaling in term na pagbebenta ng real estate. No. Hindi po ako kasi, ay sample ko na lang po SD Carol. Binanggit niya po kanina, meron siyang sales sa ganito, meron siyang sales sa ganito, meron siyang sales sa ganito. Hindi po ako ganun pa kagaling. Hindi pa ako ganun kagaling. Bali, kaya focus po ako. Hindi ko po alam kung mamomotivate ko kayo na mag-focus sa isang developer, isang project. Hindi ko po alam. Pakinggan na lang po natin kung ano yung sasabihin ni SM Papa Jel. Next sync. Yan. Yun po, kaya po ako nakafocus. Meron lang din po akong isi-share. 5 lang naman. Sinulat ko na, tas ang lalaki daw ng font. Sabi ni SD Carol, kasi malabo yung mata ko eh. Basahin ko na lang po. Una po, listen. Always listen to your leader. Palaging makinig sa leader, sa mga leader na nagbibigay ng tips at payo sa inyo. Remember, nahangad nila ang magandang result para sa inyo, which is tama po naman. Kahit sinong leader, hangad po nila yung magandang result para po sa inyo or para po sa ating lahat. Yun po yung una. Pangalawa, be happy. Always be happy on what you are doing now. Maging masaya palagi sa inyong ginagawa, maiiwasan nito ang pakiramdam na pagsuko o paghinto sa career or business na ginagawa nyo. Makakaisip ka ng magagandang idea na tuloy-tuloy sa pag-abot mo ng pinapangarap mong success. Ayun po yung pangalawa, be happy. Pangatlo, improve or invest. May kulog. Ayun. Improve or invest. The best investment is to invest in yourself. Always improve yourself. Dito sa Yesland, marami ng training na ibinibigay sa atin ng tuloy-tuloy at libre. Sa ganong paraan, tuloy-tuloy din ang learnings natin. Nasa atin na lang kung paano natin iti-take advantage yung mga training na binibigay sa atin ng libre. Along the way, sa field, madami din tayo natututunan. Sa mga pagkakamali at tama nating ginagawa, doon natututo din tayo. May kasabihan nga, life is a continuous process of learning. Sabi naman ni Albert Einstein, tama ba? Albert Einstein, if you stop learning, you will start dying. Ayun lang po yun. So in my own conclusion po, hindi sapat ang 1 taon para masabi ko na nagawa ko na yung best ko, pero hindi pa din ako successful, tapos hihinto na lang ako. Kaya kung meron man sa inyo na iniisip na huminto, isipin nyo din muna, ginawa nyo na ba yung best nyo para makuha nyo yung success na gusto nyo. Ayun po. Ano ba yun? Improve or invest. Pang-apat, 2 na lang po, kasi 5 lang eh. Pang-apat, reinvest or give back. Give back to the Lord, reinvest in the business. Pag kumikita na po tayo,
reinvest naman po. Tulad ng Facebook ads na ginagawa ko. Yon, medyo may kalakihan din naman, pero nagpapasalamat ako doon sa mga tumutulong doon sa Facebook ads, sa mga doon, sa mga expenses. Tapos sa katulad po ng kulog na naman. Katulad din ng ginagawa ni Broker Arman. Tulad din po ng ginagawa ni Broker Arman doon sa pag-YouTube niya. Siyempre, meron din po siyang investment doon sa video editing, sa mga camera, meron po siyang investment doon. Kumbaga, yung kumikita, sabi niya dati, nung nagsisimula siya, cellphone lang, something ganun lang. Pero siyempre, nung kumikita na siya, nag-i-invest na rin siya para ma-improve niya yung YouTube niya, which is doon naman talaga yung pangunahing dahilan nung kinikita niya. Ako naman po, sa Facebook ads, doon din naman po ako nagre-reinvest. Pag kumikita na po kayo dito, give back to the Lord naman. Alam naman po nating lahat na ang blessings na nakukuha natin ay galing sa Diyos. Gusto niyo po ba ibigin tayo ng Diyos? Yes. Ito po yung isa niyang utos. Isa lang naman po yung nakuha ko kung gusto niyong ibigin tayo ng Diyos. Ikalawang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Utos po ba yon? Utos po, no? Sabi ng Diyos, magbigay ang bawat isa. Meron po bang exempted? Wala po. Kaya po, yun po. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Meron pong paraan kung paano po magbigay. Hindi naman po sinusukat ng Diyos kung gaano karami yung kaya niyong ibigay. Ang importante po sa Kanya is masaya yung puso ninyo na nagbibigay kayo sa Diyos. Panglima, be humble. A humble person always listen. Yun po yung sinabi, no? A humble person always listen. Kaya balik po tayo dun sa panguna, listen. Diyan lang po umiikot yung paraan ko po ng pagtatrabaho or dito po sa career. Doon lang po sa 5 bagay na yon. Ayun lamang po. Maraming salamat po sa Diyos.